Kasi naglabasan yung mga fake news. Maraming, syempre yung mga kalaban ng bayan, natuwa dahil akala nila totoo. Masunurin naman ako eh. Punta nila ako sa Austria, sige, hindi naman denied yung petition ko eh. Doon lang ipaprocess ang aking asylum. So madali naman para puribahan yung aking asylum. Bagamat nangangamba nga ako na bakit talagang atat na paalisin ako ng Netherlands papuntahin ng Austria. No? So yung pinost ko yung aking boarding pass, yan was immediately before lumapit sa akin yung kapitan at saka yung dalawang airport police. Pero meron palang version na isa pa na kaya ako pinababa talaga. Meron palang isang mukhang militar na pulis pala na Pilipino na maski bago pa ako pumasok ng eroplano, ay picture ng picture. Napansin na pala yun ng Police Netherlands. Okay. Na, kasi hindi ako dumaan sa usual way eh. Hinatid ako ng kotse, tapos pinaakyat ako ng eroplano, diretso na sa tube. Anyway, wala akong alam. In fact, ngayon ko lang nalaman ito. Ngayong nakalabas na ako ng airport at kakain, ngayon ko lang nalaman ito. Yan pala isang dahilan kaya ako pinababa. Kasi, oo, talagang inakos ng pulis pala yung Pilipinong yun. For security reason. Oo, at talagang tinignan ng telepono at kumpirmado na kinuhanan ako ng video na 10 seconds na pinabura. So, ang sama ng loob ko, bakit nila pinalipad yung taong yun? Dapat hindi nila pinalipad dahil as an asylum seeker, alam naman nila na may banta talaga sa buhay ko, no? At yun talaga ay pruweba na parang ang gobyerno natin ay talagang naglagay ng tao para subaybayan kung saan ako. At hindi ko alam po ano pang plano nila kung ako'y nakarating ng Austria, no? Well, unang-una, no, hindi po ako na-aresto. Voluntaryo po yung pagsama ko. Kasi nga masunurin ako. Kaya lang, nung tinanong ako, gusto mo bang lumipad? Siyempre, hindi. Meron akong 2 medical certificate unfit to fly. Kaya lang, akala ko wala akong choice. So, nung tinanong ako, siyempre hindi. Pinababa ako kaagad. So, wala pong arestuhan. Pangalawa po, buong buhay ko po, inalay ko na dun sa karapatan ng malayang pananalita at malayang pamamahayag. Dahil naniniwala po talaga ako sa importansya nito mga karapatan nito sa demokrasya. Dahil wala namang kahit sino na may monopolya sa solusyon ng mga problema natin, malayang pananalita at pamamahayag, mahahanap natin siguro solusyon dyan. Pero sana, hiningi ko sa ating mga kapatid sa media, halos, ang dami-dami ko naman naging kliyente dyan sa media na yan. Na kapag sila nadidemanda ng libel, pag sila sinusupil ng mga matataas na tao, akong tagapagtanggol sa kanila, sana naman, with the freedom comes responsibilities. Maging, ano naman sila, responsable sa pagbabalita. At kung walang kumpirmasyon, sana, huwag mo na ibalita.